The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good afternoon. Praise the Lord. Magandang araw, Pilipinas. Andito na naman po tayo, isang napakagandang araw para magmuni-muni. Another Sunday to pause, to look around, and do what is best every single week. At yon ay ang makinig, no? Dito po sa Count Your Blessings, dito sa Radio Boracay 106.1. Woo! And once again, ako po ang inyong lingkod, si Christian Joy Magluyan. Ako po ay nagpapastor sa Malay Assembly of God na located sa Mutag, Malay, Aklan. And once again, ako po ay blessed na makasama kayo sa hapon na ito. And I hope ganun din po kayo. Excited din po kayo. And this afternoon, meron po akong makakasama. Pero bago po ako mag-umpisa, no, bago po kami mag-umpisa sa ating topic at mga pag-uusapan na encouragement for this afternoon, ako po muna ay mananalangin. Hallelujah. Father in heaven, we thank you for this afternoon. Kami po ay nagpapasalamat na ikaw ay tapat na Diyos sa amin pong mga buhay. Ikaw ang rason bakit kami nandito ngayon, Lord. Gusto namin maitaas ka, mapapurihan ka sa amin po mga buhay. Gusto namin mapasikat ang pangalan mo, Panginoong Hesus, na ikaw lang yung bida at wala nang iba, Panginoon. I pray na gabayan mo po kami, ako at ang makakasama ko po sa hapon na ito, sa lahat ng sasabihin namin. Holy Spirit, help us na magabayan kami na lahat ng lalabas sa aming bibig po ay may gabay na nanggagaling sa iyo at maganap nawa yung purpose mo sa hapon na ito. Thank you, Lord. All this we pray in the powerful name and mighty name of Jesus. Amen and amen. So, yan, introduce ko na ang aking kasama for this afternoon. Please welcome Eden. No, kasama ko si Eden ngayon. Ayan. So, kamusta ka, Eden? So, greet mo sila, no? Good afternoon po sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon. Nawa po ay ma-inspired po kayo kung ano yes. usapan at magbalik tanaw po tayo sa kabutihan po ng Panginoon. Amen. And kumusta ka din, partner? Wow, partner, no? So, tama yon, partner kami sa hapon na ito. So, ready na kami na mag-count ng blessings namin today. And, of course, bago yan, una, gusto kong i-share yung magiging topic namin for this afternoon. And that is tungkol sa pagod. Pagod, no? Tungkol sa pagod ng bawat isa sa atin. Dahil pag pagod ka, no? Pag nahihirapan ka, nagiging hindrance ito para makita kung ano ba yung plano ni Lord, kung ano ba yung gusto ni Lord na mangyari. Kasi ang nangyayari, nakatuon tayo sa sarili natin. Pagod na ako. Ganito na lang ba yung sitwasyon, di ba din? Yes, so, po. may ganon. Hindi natin nakikita na sa kabila ng pagod natin, sa kabila ng mga nangyayari sa buhay natin, ay nandyan si Lord. Amen. Gumagalaw pa rin. So, ayun po ang topic. And may pwede ka bang sabihin, Eden, tungkol sa pagod? Yes, Partner, no? yes, May partner. gusto ka bang sabihin tungkol sa nakaka-relate ka ba? May kwento ka ba tungkol sa, kamusta ba yung week mo? Kamusta ba yung mga
nagdaan na araw, no? Pagtungkol sa pagod, anong masasabi mo? Ay, relate na relate tayo dyan, partner, no? Sa buong isang linggo, trabaho dito, trabaho Yes. sa bahay, trabaho Yes. sa labas. Pagdating ng Sabado at Linggo, sa simbahan. Nag-ministry. Ministry. Yes. Partista na tayo mga Opo, Kristiyano. and aram natin na ramdam natin yung pagod sa physical na katawan natin. Pero yung support from spiritual natin is Yes. napaka-powerful talaga yun, partner. Hindi nagkukulang si Lord. Yes, hindi po Amen. talaga yung nagkukulang. At higit pa Panginoon. doon, may joy. Amen. 'Di ba? Yes. Kahit pagod, ibagid kun may Ginoo. Yes, Oh, Pastor. iba po talaga pag may Diyos sa Yes. ating buhay. Ayan! Praise God. Thank you, partner. And magpatuloy tayo para po sa ating topic sa hapon na ito. And alam naman natin na ang buhay ay mahirap. Tama? No, totoo yun. Yun Yes, yung partner, reality. yes. Oh. Reality sa buhay. May mga problema, may mga struggles, may mga iba't ibang issues. Yes. Pero ang maganda doon, hindi lang pala tayo nakakaranas doon. Kahit during biblical times pa, Mm-mm. may pagod na talaga, no? So, sabi po ni Moises sa bilang o sa English ay Numbers chapter 11 verse 11, napapatanong sa Panginoon. Sabi niya, nagtanong siya kay Lord, bakit niyo po ako binigyan ng malaking problema? Ama ba nila ako para alagaan ko sila katulad ng yaya? No? So, umabot na sa point na tawag dito, nagtanong na si Moises sa ganito dahil pagod na siya sa mga Israelites. Mga matitigas ang ulo kung alam natin yung story dyan. So, nagtanong na siya sa Lord, na pagod na siya, at to the point na kinumpare niya yung sarili niya na, yaya ba ako nito? Ako bang nagluwal dito para maghirap ako ng ganito? Pero, partner, sa tingin mo ba, itong nararamdaman ni Moises ay may katotohanan Yes, pag partner. nang may ministry ka? Opo, Na parang minsan ayaw mo na. totoo yan, partner, no? So, yung gigil ni Moises, parang nakakagigil na din sa atin. Nararamdaman tayo. Yes po, nararamdaman po natin yun na parang sa pagod mo lang ng isang araw na mag-ministry ka, parang gusto mo na lang mag-resign kasi pagod ka na, bagsak na yung Hindi katawan sabay-sabay mo. kasi bukod sa ministry, Yes. yung buhay pa, Opo. pamilya, Yes, bahay, trabaho. iba-ibang tao yung dinidil, no? Tsaka, ibang karakter, Ay, na ba? totoo. Iba-ibang karakter na kailangan mong intindihin, Yes. kailangan mong i-deal, no? So, dapat maintindihan man natin si Moises. Oo. Maintindihan man natin si Moises. Yung maganda lang na natuwa lang ako dito, pwede ka palang magganon kay Lord, no? Yung makipag-usap kay Lord na, Lord, napapagod na ako. No? Naranasan mo na ba yung partner? Na, ang ganda kasi yung Lord natin, pwede mo siyang kausapin na pagpagod ka na, pag sobrang drain ka na. Oo naman, naranasan ko. O, balik ko sa'yo. Naranasan. Danas na. Kahit konti pa lang yung experience ko Sa sa ministry. ministry. Pero alam ko yung pagod. Pero Amen. hindi ko kailangang sumuko, partner. Kasi alam mong may Diyos ka na Amen. handang tutulong sa'yo. Amen. Yes. Nagtitiwala tayo Yes, partner. sa Panginoon. So, ayan, tama nga yan. Gigil. Kuha natin, no? Nakuha natin yung gigil ni Moises. Pero, ang issue po natin, ang pinaka-real issue po natin, ang buhay ay hindi lang yun yung problema natin. Minsan, may mga pagkakataon na may pagkukulang din tayo kasi siguro, no, hindi tayo humingi ng sapat na gabay, no, sa mga mas nakakatanda sa Yes. atin o kaya naman hindi tayo nag-pray enough, no? Minsan ginagawa na lang natin ang mga bagay. So, yung problema ay hindi lang yung problema, minsan tayo din, how we handle it, Yes. kung paano natin gawin.
So, dyan na pumapasok yung sa buhay natin, yung tinatawag na container principle. Ang buhay pala natin, partner, ay vessel. Yes. No, lalagyanan. No, so, mapipili natin kung ano yung ipapasok natin at kung ano yung hindi natin papapasukin. Pag pinapasukan natin ng garbage, basurahan tayo. Yes, no, ayaw totoo yan, natin partner. yun. Ayaw natin yun. Ayaw Pero mararanasan natin yun. May point sa buhay natin na in-entertain talaga Opo. natin yung mga negative, no? Oo. Oh. Hindi maiwasan yan, partner. Aminin mo yan. Hindi Di ba? maiwasan yan, partner. Hindi natin maiwasan yan. And then, later on, habang nagmamature tayo sa Lord, nalalaman natin na dapat punuin ng God-centered, no, ng mga makadiyos na mga bagay ang atin pong buhay. So, pag sinabi nating God-centered, pag sinabi pa nating basura, partner, ano ba yun kaya? Ano yung mga example ng mga basura? Mga negative? Negative thoughts Oo. na sa isang tingin mo pa lang ay parang ayaw ko na neto, ganyan. Oo, Parang tapos- hindi ka nabe-bless sa isang tao, but hindi, yun O ang kaya point. naman, hinahayaan natin maghari yung mga hindi magagandang bagay. Oo. Pag godly thoughts, of course, Word of God. Yes, may fruit of the Spirit ka dapat. Oo, yung promises ni Lord, ulit-ulitin natin sa isip natin. Yes. No, so yun yung mga bagay. So, ayun, ano pang masasabi mo, partner? Yes, Yan. partner, when it comes to container principle, sabi nga niya, 'di ba? Sabi nga sa atin na kung tayo ay punong-puno ng makamundo, dapat punuin din natin ang ating sarili ng spiritual naman Amen. para hindi sila magka-clash sa ating buhay. Kasi yes, nandito tayo sa mundo, partner, pero sabi nga 'di ba, ang strategy ng kalaban sa ating buhay, kung hindi niya kayang mapabagsak ang sarili natin sa isang malakas na sunto, Oo. unti-unti ka naman niya itutumba sa pamamagitan ng patuloy na pagod, burnout, Tama. di ba? So, Tama. sa problema pa lang, partner, maboburnout ka na kung hindi ka marunong maghawak ng sarili mo, partner, di ba? No? So, He wants to wear you down until you give up on your own. Tama, partner. no. So, siyempre, bilang tayong may Diyos, Yeah. hindi tayo basta napapabagsak. Yes, partner. Mahirap, totoo. Pero, hindi tayo basta napababagsak. At doon nang gigigil ang kaaway. Yes, gigil. Kasi, gusto ka na niyang, di ba, makadaan tayo ng mga malalaking problema, mga bagay na, niyo po yun, kala natin hindi natin kaya. Pero later on, ay, kaya pala. Yes. No? So, naiinis yung kaaway kapag, bumangon na naman ito si Eden. Bumangon na naman ito si Christian Joy. Pinadaanan ko na ng lahat-lahat ng problema, nakabangon pa rin sila. Pero hindi pala sila natatapos doon. Ang gagawin niya, papagurin niya tayo. Yes. And tayong mga tao, ang dami talagang way para pagurin tayo. Yes, partner. Family. Yes. Diba? Ano Number mga one bagay na talaga ginagawa yan. natin sa family? Number one yan, yung pag hindi nagkakaintindihan yung family mo. Yes. Lalo No? na when it comes to money, di ba, partner? Yes. Mga bayaran, mga Yes. ang tawag dito, mga essential gid nga mga kinangan, bigas, lahat. Lahat ng financial status mo sa family mo. Oo. Diba? Saan nakukuha ng pambayad, ng pambili. Kasi, kumbaga, nababother tayo kapag wala na talagang lahat dyan natin maralaman kung ano yung reaction Yes, natin. partner. Pero kung sa gitna ng mga problema, pinupuno natin ng positive yung mind natin, hindi tayo basta-basta napapabagsak. So, ayan. Kaya naman, maging aware tayo. Hindi natin namamalayan na pinapagod na pala tayo ng kaaway. Sa school, grabe ang mga estudyante ngayon. Yes, partner. 'Di ba? Ikaw, alam mo yan. No, mga estudyante ngayon na pinapagod din sa school,
batang-bata pa lang, wala nang time sa ministry. Kasi puro studies na, academic. Academics, no? Kailangan makahabol sa honor roll, partner. mga ganun yung mga bayaran sa school, isa pa yan na nagbabother sa ating mga students. So, ayan, kaya naman sa buong oras po na ito, ako at si Eden, sa grace ni Lord ay himay-himayin natin kung paano ba natin dapat lalabanan ang ang atin pong tawag dito, ang ating pagod sa ating. Kagaya po namin ni Eden, pagod din kami. Bago pumunta dito, of course, pag Sunday, merong ministry, may gawain, may church, no? Pag worker ka ng church. Pero we believe na ang ginagawa natin dito sa Count Your Blessings ay may impact, no? May gagawin si Lord sa atin pong mga buhay. So, ayan, makita natin na sa patuloy na pagsubaybay natin dito sa Count Your Blessings, baka ikaw ay kakapasok pa lang. So, welcome. Ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa pag-commit. Kasi tayo pong mga tao, nilikha talaga tayo para magtrabaho. Yes, partner. Pero nilikha din tayo para magpahinga. Diba? Hindi tayo robot na o kahit nga mga technology, nag-give up din, nasisira din diba? Napapagod. So, ayan. Sige po, baka may gusto kang i-add? So, Usapang priorities na tayo, partner. So, habang patuloy tayong tinatopic ang counter blessings, dako tayo sa ating counter blessings na pinapa-titulan natin ng priorities mo. Sino ba? Ano ba yung priority mo sa buhay mo, partner? Kung sa kakasubaybay lang po ngayong hapon, pinag-uusapan natin kung paano iwasan ang burnout, partner. Yes. Dinala mo kami sa usapang ito, partner. Ngayon, paki-explain po yung partner. Ilawig po natin ito para maintindahan po natin listeners, mga nakikinig po sa bahay. No? So, go ahead, partner. So, gusto natin maiwasan yung burnout. Ano ba ang pag sinabi nating burnout? Naranasan mo na bang ma-burnout? Yung parang wala ka ng gana? Yes, tama partner. ba? Ganun ba yun? Umiinit yung ulo mo, hindi mo na alam yung gagawin mo, partner. Lalo na yung sa bahay, sunod-sunod yung bill ng kuryente, tubig, gasol, bigas. Saan ako kukuha ng pambili? Parang ganyan, partner, na mabuburnout ka. O kaya sa klase mo. Diba? Inisip mo ng lahat. Oo, sunod-sunod yung exam, paperworks, ganyan man. Paano ko gagawin to ng sabay-sabay? Yes. Meron tayong kasabihan na one take at a time. Kung ano yung importante, yun yung gagawin mo. Tama, yun. So, papasok tayo sa thank you, partner. Ang gandang explanation yon, no? So, doon papasok yung sinasabi natin na priorities. Yes. Isa, ang number one nating pag-uusapan is yung prioritizing your priorities. Lalo na sa ating mga Kristiyano na lagi nating linya is yung si Lord ang priority ko. Yes. Pero ang tanong, priority ba talaga natin si Lord? Paano yun, no? Talaga bang priority ba talaga natin si Lord? No, so tanungin natin ang sarili natin yan. Minsan, doon tayo nagkakaproblema sa tinatawag na pag-handle ng urgent at mga importante. Marami kasi, pag sinabi nating urgent, kailangan madali, mabilis, no? Kailangan agad-agad gagawin. Yun ang sabi. Yes, pero, hindi lahat ng urgent ay importante. Yes. Okay? Dapat maintindihan natin na hindi dahil minamadali ay importante na yun agad. No? So, maraming tao ang pagod na pagod dahil ang focus nila lagi ay sa mga urgent, sa mga minamadali. Pero napapabayaan ang talagang importante tulad ng pamilya, relasyon, and spiritual
walk sa buhay. Halimbawa, ang pag-church sa Sunday, no? Pinipilit ba natin sila, partner? Hindi, partner. Di ba? May choice sila. Oh, may choice sila. Pwede silang umabsent, Yes. pwedeng magsimba, pero hindi ibig sabihin na hindi urgent yon, 'di ba? 'Di ba ang pagsisimba, never naman dapat ganitong oras, blah 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 blah. Dapat magsimba ka ha, dapat hindi pwedeng umabsent. Ha, dapat bago dumating si pastor andiyan ka na. Never tayong nagganon. Pero ito, ang tanong, ang pagsisimba ba ay importante? Yes. Very Importante important. Hindi yan minamadali, pero very important yan sa atin pong, lalong-lalo na sa spiritual walk natin, sa fellowship natin. Hindi lang siya kagaya ng trabaho na may deadline, pero alam natin na mahalaga yan. Ano pa mga bagay? Pamilya. Partner, pag ang isang magulang walang time sa pamilya, ano kaya sa tingin mo ang mangyayari? Halimbawa, ang pamilya, partner ay mga magulang busy sa work. Anong sa tingin mo? Importante ba mas importante ba ang work kaysa sa family? Example ko lang, partner, no? Maganda po yan na tanong, lalo na sa ating mga kabataan, yung mga nanay na nakikinig. Yes. No? Kasi yung since nalabas sa mga report ngayon na yung mga bata na ganito na, ganyan, napakatigas na ng ulo. Pero when it comes to mother and father, importante po yun, partner, na idisiplina ang kanilang mga nagsisimula sa bahay. Yes, sa bahay talaga bago ang school, partner. Kasi kung idisiplina mo yan sa bahay yung mga anak mo, and then pagdating nila sa labas, makukuha nila yan, partner, yung ugali na may disiplinado kang anak. Lalo na turuan mo pa sa biblical term, partner, na sinasabi, train up your child, di ba, partner? So, yun yung pinaka-pinpoint ng pagiging isang nanay. Kung trabaho lang pag-uusapan, yes, may work ka, partner, pero how about your child? Paano siya lalago? Paano siya tatayo ng merong disiplina sa kanyang sarili? Na Ibig lang sabihin, mas importante ang pamilya kaysa sa kung anumang trabaho. Yes. Mga relasyon, relationships natin, mahalaga na mag-invest sa mga marriage, sa mga may asawa dyan. Minsan mas marami pang hawak sa cellphone. Kaysa sa makipag-usap at makipaglambingan sa asawa, minsan mas marami pang hawak ang cellphone. So, warning sa atin po yan na mas importante ang relasyon at ang pamilya. And lastly, yung spiritual walk natin. So, how about sa'yo, partner, no? Ano ang view mo dito? Halimbawa, successful ka nga sa karir mo, pero wala ka namang pamilya. Ano ang sa tingin mo, ang view mo dito? Grabe, partner, no? Nasa point 2 pa lang tayo, pero ramdam mo na yung bigat na pinagdadaanan mo, no? Although wala pa akong family, pero may family ako na hinahawakan ngayon, lalo na nandyan pa ako sa akin pong nanay, di ba? Siyempre. So, sa pool tayo doon, mga kapatid, no? So, bilang isang nanay, partner, yung akala mo, ikaw ay successful na, di ba, partner, sa career mo, sa lahat. Pero, paano lang pagpatak mo ng 60 years old, partner? 'Di ba? Puno ka ng mapupuno ka ng regrets, 'di ba, partner? Dahil wala kang kasama. Yes, kasi partner. hindi ka nag-invest ng time sa family Yes, o partner. sa relationship. Sabi nga niya, you have to actively schedule your priorities, Yes. partner. Kung hindi, ibang tao ang magmamay-ari niyan ng oras mo, partner, Amen. 'di ba, partner? Yan So, yung dapat tayong mag-invest talaga, no? Yan mo. Actually, isa gid sa mga ginhambag ko, lalo na po sa mga kasamahan ko sa church. No? Siyempre, ang trabaho kailangan talaga yan. Pero sabi ko, huwag kayong umabot sa point na para bang mamamatay kayo para sa trabaho. Grabe kasi may mga kilala akong grabe mag-overtime. Minsan,
Grabe talaga. As in, grabe yung pag-i-invest nila na buhos-buhos. Na para bang yun yung tagapagligtas nila. Hindi, para bang hindi si Jesus yung nagligtas. Parang yun yung nag-alay ng buhay para sa kanila. Yung mga boss nila, yung trabaho. So, yun yung sinasabi ko, hindi yan yung nag-alay ng buhay para sa inyo. Amen? Amen. Oh. So, tandaan ninyo na si Jesus ay kung meron man tayong dapat pagbuhusan ng lahat-lahat, si Lord ang worthy. Amen, partner. Karapat dapat si Lord na ano. So, ayan, doon tayo sa ating punto na prioritizing your priorities. Sabi ng aking partner, si Eden kanina, kailangan i-schedule yung priorities. Yes. Ano ba yung importante? Pag sinabi kasi nating importante, partner, yan yung foundation ng life mo. No, family, yung relationship mo kay Lord, yan yung sinasabing importante. No, pag sinabi nating urgent, yan yung mga deadline ng work, yan yung mga kailangan mong ipasa. Yes. So, sa school, mga homework, yan yung pag sinabi nating urgent. Pero, kumpara sa mga foundational na mga kailangan natin, yun yung importante talaga. Ibig sabihin, yun yung bumubuo ng buong pagkatao mo. Kasi pag sira ang pamilya mo, kahit pa successful ka sa work, sa school, sa wala din Useless din. Useless din. Yes, Exact. Yan yung eksakto na word talaga. Yes. Useless din. Wala ding kabuluhan. Empty pa rin yung atin pong nararamdaman. So, ayan, correct talaga. So, tularan natin si Maria. Alam natin yung story sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Si Martha, abalang-abala sa kusina. Nagrereklamo pa kay Jesus. Pero si Maria ay naupo lang sa paanan ng Panginoon at nakikinig. Sabi ni Jesus, si Maria ang pumili ng mas mabuting bagay na walang makakakuha sa kanya. Ang lipunan natin ngayon, mga listeners, ang lipunan natin ngayon, pinupuri kapag workaholic ka, no? Pero ang totoo, kapag inuna mo ang trabaho bago sa relasyon, pamilya at Diyos, maiiwan kang walang-wala. Yan. So, dapat ma-remind tayo dun sa story. Alam natin yung story na yan ni Maria na kung saan mas pinili niya. Pagdating ni Jesus, tama ba, partner? Yes, partner. Pagdating ni Jesus, mas pinili niyang umupo sa paanan ng Panginoong Jesus. Samantalang ito si Martha na busy, no? Which is, hindi naman sana masama, no? Pero, anything na itapat mo kay Jesus. Si Jesus na yan eh. Yes, di ba? partner. Importanteng tao, partner. Importante yan. Kung may pananampalataya tayo, importante yan. Si Jesus na yan yung dumating. Ako kung si Jesus dumating sa bahay ko, grabe, no? Pero hindi siguro masyadong nayakap ni Martha yun. Pero si Maria, naintindihan niya na mas mahalaga yung presence ni Jesus kaysa sa mga iba pang ginagawa. Naalala ko nung binasa ko yung account na yan, sabi pa ni Martha, hayaan mo ba ako, Lord, na ako mag-isa dito magluto? Di man lang tumutulong sa akin dito si Maria. So, sinagot siya ni Lord. Sabi ni Lord Jesus sa kanya, pinili niya yung isa na pinakamahalaga. Yes. At walang makakakuha doon sa kanya. Tama. No, walang makakakuha kay Jesus sa buhay natin. Yes. So, sa'yo, no, partner, no, ito ba ay totoo, no, na mas maigi ang pinili ni Maria kaysa kay Martha? Yes, partner, no? Ito yung, pinakamasakit na katotohanan na sinampal sa atin ng Panginoong Jesucristo nung time na yon. 2,000 years
ago, no, partner? So, ang katotohanan na yun ay nagsilbing gabay sa atin na meron tayong example o guide kung paano tayo humakbang, kung sino yung importante at kung ano yung urgent sa buhay natin, no? So, bilang example, si Maria, yes, pinili niya yung buhay na nandyan si Jesus Christ sa tabi niya, 'di ba? Sa harap niya. Ayun yung importante. Kay Martha, urgent yun. Urgent lang. Kailangan may makain. Yes, pagkain, partner. Pag pagkain siguro yung hinahanap mo, hindi pagkain yung hinahanap ni Jesus Christ. Yung presence natin. Tama. Sa harap Uy, ang niya. ganda nun. Yes, Tama. partner. No? So, kayo ba Tayo. mga ka-blessing no, ngayong hapon, bago tayo mag-proceed sa another natin na topic, sa another natin na point, no? Tatanungin ko po kayo at kayo lang din po ang makakasagot, Yes. no? Ano ang pipiliin mo ngayong araw na to? Ang kusina ba o ang paanan ni Jesus Christ, partner? Natatawa ako kasi parang reality talaga yung kay Martha partner. Na parang ngayong tinatanong mo yan, parang kung ako parang kusina. Hanggang ngayon, partner. Parang masasagot mo yan. Oo, parang may point na, ay, kusina tayo. Pero hindi. No, si Jesus talaga Yes. ang dapat nating pipiliin. Mahalaga ang may makain, opo, mga kapatid, pero mahalaga ang may Jesus. Yes, no? amen, partner. Alam natin na hindi tayo gugutumin ng Panginoon. Nowadays, 'di ba, makikita natin mga tao, 'di ba? Anong pipiliin mo, simbahan o doon ka sa piyestahan, 'di ba, partner? Alam mo, may kwento ako, partner, natawa ako. May isang member namin tinanong, kasi nasakto yung ayuda, linggo. Ayuda. Tinanong, ayuda o simba? Sabi nung member namin, simba. Simba dapat. Yan yung pinili niya. So, hindi siya nakasama doon sa ayuda. Pero I think later on, parang hindi ko alam, may nangyari naman. Pwede naman maklaim ng ibang araw, mga ganun-ganun ba. Pero that time, no, na syempre nagagalit yung kapamilya kasi gigil na. Kasi gusto na nila matanggap yung ayuda di ba? Yes. Punta ka doon. Mahalaga yun. Ayusin mo yan. Kung anong kailangan doon, papel. Mag-photocopy ng ganito, ganyan. So, ang nangyari, sabi niya, tinanong siya, anong gusto mo? Pinagalitan siya. Simba o ayuda? Sinagot niya naman simba. No? So, praise God. Praise no? God. Naalala ko lang. At nakuha pa rin yung ayuda after that, partner. Yes. Blessing na din yun. Kaya nga, pag inuna mo si Jesus Christ, Yes. partner, sa buhay mo, Yes. hindi ka talo, hindi ka Tama, lugi. tama. Kasi, alam mo, yes, may kailangan ka from that day na kailangan mo ng ganyan. Yes. Pero pag inuna mo, Panginoon, may kasunod, partner. Mag-aalala ka is ngayon, true. pero sa sunod, thank you, Lord, pa rin. Kasi may blessing, di ba, partner? Tama. Praise God. Thank you, partner, no? So, yan, makita natin na tinanong tayo ng aking partner na si Eden, kusina o sa paanan ng Panginoong Jesus. Ayan, patuloy natin nire-remind ang bawat isa na ang show po na ito, ang program po na ito ay Count Your Blessings at ako po muli ang inyong paboritong partners para sa araw na ito. Ako po si Pastora Christian Joy Magluyan at ang aking partner naman po ay si Eden. Baka kapapasok nyo lang. No? We are hoping may makapanood talaga. So, ngayon naman, dadako tayo sa pangalawa at pangatlo nating pagmumuni-munihan. Ang pangalawa ay let others and God help you. Hayaan nating tulungan tayo ng iba at ng Diyos. Pangalawa, maintindihan natin yung tinatawag na biblical rest. No, ano ba talaga ang tinatawag na biblical rest sa atin po mga buhay? Mas maintindihan pa po natin yon sa ating buhay. So, sige, partner,
anong masasabi mo sa dalawang punto natin na ito? Oh, kaya salamat partner no sa yung point 2 and 3 no sa araw na to no nga nako partner maraming maintriga kasi itong unang sinabi mo ay problema ng karamihan yan partner no. Yes. So sa ugali pa lang natin mga Pilipino sasabihin mo ako na lang kaya ko na to, 'di ba partner? Pero deep inside tuyong-tuyo ka na partner, Tama. pagod ka na partner, pero kinakaya mo pa din, 'di ba partner? So tanong ko sa iyo partner, bakit ba natin tinatago ang ating kahinaan partner? Bakit nga ba? Minsan, I think kadalasan, hindi pala minsan, kadalasan, dahil po sa ating pride. Yes. Wala abi kita na ila makaawat. No, that's also one thing. Ayaw natin na makaistorbo sa iba, makadagdag pa sa isipin ng iba. Pero hindi natin alam pride na pala yun. Yes, right. Ayaw lang talaga natin humingi ng tulong. Mm-mm. No, so may iba naman, may time sa buhay ko naman na hindi ako humihingi ng tulong kasi or hirap ako humingi ng tulong kasi mas mabilis pag ako gumaba. Pero hindi rin yun maganda kasi ibig sabihin hindi mo pinagkakatiwalaan yung mga taong nasa palibot mo na pwedeng tumulong sa'yo. Yes, partner. So, mali yung mga ganito na traits natin. Hindi maganda. Kasi, sabi ng Lord, no, na talagang ibigay natin sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yes. O sabi, ito yung invitation ng Panginoon sa atin na lumapit kayo. Lahat ng mga nahihirapan, lahat ng mga nabibigatan, and I will give you rest. Yes. Yun yung sabi ni Lord. Ibig sabihin, gusto rin ng Panginoong Diyos na pagaanin yung atin pong yung atin pong mga pinagdadaanan. Ayaw ni Lord na may bagahe tayo na mabigat, Yes. no, sa atin pong mga buhay. So, napakaganda ng verse na ito na dapat hindi natin kinakalimutan. Yes, Kasi, partner. mahirap din kaya pag ako na lang. Mahirap din kaya. Dun din yung pasok na lahat, yung burnout, yung imbis na may iba ka pang magawa, inako mo na lahat, kundi wala, limitado. Kasi tayong mga tao, limitado lang. Tama ba? Yes, partner. Hindi tayo superhero. Hindi tayo Superman. Yes. No? So, sa katawan na to, limitado lang ang ating magagawa. Yes. Kaya nga partner, 'di ba? Kung may mabigat sa iyo, 'wag mong sarilihin. Tama. Dapat ibigay mo rin sa Panginoon. Tama Kung po yan. napapagod tayo, magpahinga, pero pahinga lang. 'Wag kang sumuko. Tama po yan. Kasi yung buhay natin go on. Patuloy lang. Patuloy lang. Oo. So, 'wag kang sabi nga sa partner, 'wag natin yung kalimutan ng Moses principle, partner, 'di ba? Sinabi niya si Moses ay sinubukan niyang i-counsel ang napakaraming tao, partner. Alala mo yun, partner, no? Milyon na tao, sabi niya, di ba? Sabi ng kanyang biyanan niyang si Jethro, partner, sa Exodus 18:14, sabi niya, bakit mo to ginagawa mag-isa? Pumipila ang mga tao, umaga hanggang gabi. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Diba? Distribute the load, partner. Yung bigat na meron ka, wag mong isarili, partner. Tama. Kasi alam mong, paano mo naman gagawin yun na mag-isa, partner, kung alam mong may Jesus Christ ka? Diba? Tama. Kung meron kang problema, wag mong sarilihin. Amen. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, ibigay mo sa Kanya. Trust Him, di ba, partner? Trust His Amen. heart, di ba? Sabi niya sa Proverbs. Di ba? Allow your family, your friends, partner, your church community to help carry the weight, partner. Hindi ka nag-iisa. Tama. Huwag kang magmumukmok dyan sa kwarto mo, sa office mo na mag-isa. Oh, mga diba? listeners. No? So, kaya sa atin ngayong hapon, ang bigat ay patsamantala lang, partner.
Pero kung alam mo meron kang kaibigan na masasandalan, Yes. church na masasandalan, partner, Yes, family. i-offer mo sa kanya, partner, di ba? Para Tama. maging gumaan naman yung pakiramdam nyo. At kasi, ang hirap, pag hindi ka nagsasabi, pag Yes. hindi tayo nagsasabi, hindi rin tayo matutulungan. Di ba? Tama yan. Di ba? Totoo yan, partner. Di ba? Paano naman kaya na, halimbawa, hindi ka nagpatulong nung pumalpak na o ano. Oh. Yung mga taong, may mga times na naranasan ko yan, na yung mga taong nakapalibot sa akin ay nagsabing, bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo hinayaang tulungan ka namin? So, may mga taong may magandang intensyon at mahal din tayo talaga. Ayaw lang natin minsang paniwalaan at ayaw lang natin ipagkatiwala sa Panginoon. So, ayun nga po, no, makita natin, alam mo ba, partner, this is one of my favorite lessons sa GCBI. No. Syempre hindi ako masyado nagbabasa ng Old Testament. Yes. Hindi ko kilala si Jethro before. No, pero meron kasi akong kaibigan na anak ng pastor. Ang pangalan niya ay Jethro, no. So, Naalala mo na. hindi ko alam na yung Jethro pala ay galing sa Bible. Akala ko kung saan lang binunot na pangalan. So, isa sa mga favorite lesson ko to kasi nakarelate talaga ako and I believe someday makaka-relate ka din and now pag nagli-lead ka, maka-relate ka sa ganito pag may mga tao ka, women's man, youth, or whatever, no, na ganumang kalaki at kaliit na mga grupo ay malalaman mo na hindi natin kaya ang mag-isa. Isipin mo, sabi ng mga scholars, ang estimated na kasama niya ay 1.5 million. Yes. Umaga hanggang gabi. Mega church pala. Mega church. Mega church pala itong hawak ni Moises. So, isipin mo, nakita siya na witness ni Jethro sa dalawang mata niya na na umaga hanggang gabi ang kanyang tawag dito, son-in-law na si Moises ay nagka-counsel sa mga may problema and gano'n. And later on, ang nangyari ay in-advisean niya. No, sa GCBI, thank you talaga GCBI Philippines. Ang ganda ng lesson na to kasi doon ko na-encounter yung story na to na pinaliwanag maigi na dapat nakikinig din sa counsel ng mas nakakatanda sa kanya sa pananampalataya. So nagsuggest si Jethro, igrupo mo sila, kung mabasa natin yan sa Exodus 18, nagsabi si Jethro na igrupo mo sila, tapos mag-ano ka ng mga trusted people. Tapos, isa-isahin, bigyan mo sila ng mga kung sino mag-aayos. Pag sobra-sobra na galing ang problema na hindi na maayos-ayos, mabigat na yung problema, tsaka sila pumunta sa'yo. Yes. Hindi yung ganyan na ikaw lahat, mapapagod ganyan, no? So, at least, itong si Moises, natuto siyang magtiwala. Sabi mo nga kanina, partner, mag-distribute ng load, no? Dinelegate niya yung mga problema. Yes. So, nabanggit ko lang yun. Favorite ko kasi itong story din. So, ayan, higit sa lahat, matuto tayong magpahinga. O, at least itong si Moises, kung nabawasan yung trabaho niya, edi may time siyang mag-pray, makipag-usap sa Lord, no? Minsan kasi ang pagod natin, hindi lang makukuha sa tulog. Tama? Yes, partner. Naranasan mo ba yung partner yung natulog ka, pero pag gising mo, may problema pa rin pala. Pagod pa rin yung katawan mo, partner. In short, kailangan talaga natin si Lord. Yes. No, iba yung kagalingan na ibinibigay ni Lord sa atin. Sabi nga sa Salmo, chapter 23, verse 2, tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan. Ulitin ko, Psalms
23:2 o Salmo 23:2, tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan. Tandaan natin, anointing does not make you Superman. Yes. No, meron tayong banal na espiritu, meron tayong Lord sa buhay natin, pero may hangganan. No, sabi ko nga kanina, kinreate tayo ng Lord para magtrabaho, pero kinreate din niya tayo para magpahinga. Mm-mm. So, kaya sabi dyan sa Psalms 23:2, pinagpapahingan niya tayo Yes. sa masaganang damuhan. Kung ayaw natin magpusa, magpahinga, si Lord ang magpapapahinga sa... Yes, partner. Sinasabi ko, gusto mo si Lord pahingahin ka na ni Lord? No, Yes. so, dapat magpusa din tayong Mm-mm. magpahinga. Yes, Ayan, wag partner. natin hayaan na si Lord gumawa pa ng rason Oo. para tumigil tayo sa ating ginagawa. Tama po ba, partner? Yes, Anong partner. maia-add mo doon? Tamang-tama talaga yun, partner, no? Kasi naranasan namin yun ni nanay, no? She is, very busy talaga sa work niya, sa school, and maraming papers, and nakalimutan niya ng magpahinga, partner. No, at that point, partner, ang Diyos na yung nagbigay papahinga sa at umabot kami doon syempre sa hospital. Hospital. Pero blessing din kasi nakakapag-usap kami ng mga tao doon, and then while she's in there, the room, we are worshiping God, listening to, kasi libre yung internet, wifi, partner, may TV pa, kaya nakapag-worship kami. So, ito yung pahinga na hindi ka magsisisi, kasi syempre, May purpose. may purpose, partner, no? So, mabigat man, kasi may naiwan ka sa bahay, so sabi ko sa kanya, wag mo muna isipin yun. Isipin mo na magpahinga ka at magpagaling ka. Tama. No? So, at doon namin nalaman na may nag-add pala sa kanyang sakit, no? Hindi natin alam, partner, no? So, ngayon, less work na siya. So, Yun nga. hindi maiwasan yung paperworks kasi sa kanya lahat. Pero alam naman na kailangan mo din mapahinga, sabi ko kay nanay, no? So, huwag nating hintayin na mapilitan tayong huminto dahil sa sakit, di ba, partner? Sabi Tama. sa'yo. Tama Ang sakit yan. talaga natin yung isang lagnat mo lang, partner, mapapahinto ka talaga sa Ayaw natin trabaho tumigil mo. eh. Yes. Gusto mong magtrabaho, nakalimutan mo na yung rest time mo with God, di ba, partner? Yes. So, let's take that biblical rest, partner. Tama. It's biblical po yung rest natin, mga kapatid, no? Yes. Kung tayo po ay napapagod, magpahinga po tayo. Yes. Kasi hindi no. lahat ng bagay kayang-kaya mo. Tama. No, hindi bato yung ating katawan. Tama. No? So, pahinga. Amen. No, kasi ang mga trabaho na yan, kahit sumakabilang buhay, Yes. tayo, papalitan lang din. No, may pwede lang silang ipalit sa'yo. Patuloy pa rin yan. Pero yung buhay natin na pwedeng manganib o pwedeng, alam mo yon, the worst is talagang mawalan tayo ng buhay. Pero hindi nga siya worst kasi buti nga Kristiyano tayo. Alam natin yung uuwian natin. Pero andun pa rin yung management, no? Para mas magamit pa tayo ni Lord, no? Kasi yun yung sabi ko na kaya tayo nagpapahinga kasi para mas lalo pa tayong magamit ng Panginoon. Kasi isa talaga sa mga fear ko, partner, yung mamatay na sinagasaan ng truck. Mga ganun ba? Sabi ko, partner, ayoko mamatay. Sabi ko, Lord, ayoko mamatay ng ganun. Gusto ko yung pag nawala ako is yung peaceful, yung natapos ko lahat ng pinagagawa mo, na-settle ko lahat. Ayoko yung biglaan na ganun na ay, nagkasakit ng ganito. Kaya, wala, hindi na hinimatay. Tapos, dead on arrival. Ay, nakakatakot. Ayoko ng ganun sana. Although, alam ko na uuwi tayo sa Lord, pero gusto natin na kapag nakaalis tayo, kahit pa paano, naranasan na natin yung promise niya, no, na
Hindi lang sa langit, kundi kahit dito sa lupa. Alam kong may nakalaan si Lord para sa atin. Yes, partner. Yan, no? So, yan. Magpapahinga tayo. Magpatulong at magpahinga, no? Yeah, magpatulong at magpahinga. Yes. At sa pinakalas natin na point for this afternoon ay yung pattern of David. Ayan. So, ayan. Pwede mo bang i-share sa amin, partner, itong tungkol sa pattern sa buhay ni David? Yeah, partner, ito ay nasa huling block na tayo, partner. Yes. Nasa huling point na tayo. Yes. At kami po ay magtatapos na sa ating pong Count Your Blessing. At partner, bago tayo iwanan natin sila ng isang matinding kwento Yes. ng pag-asa. No? Amen. Na ito ay kwento ni David na sa kabila ng hirap, up and down niya, partner, Amen. siya ay tinawag pa rin ng Panginoon na God after His own heart. Diba, Amen. partner? Man So, after God's own heart. yes, Amen. partner. No? So, partner, paano ba natin ito maanuhin yung pag-asa na salita sa buhay ni David? Yes. So, lahat tayo kilala man natin si David. No? Yes. Kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, si David ay kilala natin. Si David ay 15 years na naghintay bago maging hari. Yes. No? At sa 10 years niya doon ay talagang hinahabol siya Nahabol siya ng ni King Saul, no? King Saul. At hindi madali ang pinagdaanan niya. Bata Yes. pa siya nung inanoint siya ni Lord para maging hari, pero hindi agad-agad yung naging proseso, no, ng kanyang pagiging hari. So, i-share natin yung pinakalugmok, no, lugmok na part ng buhay ni David, at yon ay yung sa Ziklag na kung saan hindi ko maano kung Amalekites or basta yung may ites sa dulo, no. Yung sa Ziklag, sinunog yung mga bahay, binihag yung pamilya, kahit po yung dalawa niyang asawa ay binihag din. Yes. No, so sa halip noon, doon na siya pinaka-lowest point na siya ng buhay niya. Lahat tayo may lowest point sa buhay natin. Pero sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, sabi doon, pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon na kanyang Diyos. Amen. Wow, pwede pala yun. Yes, partner. Nasa pinaka-lugmok na buhay natin, andyan pa rin si Lord para magpalakas sa atin. No? So, ang ganda nun, no? Yes, partner. Yun yung dapat ma-remind ang bawat isa sa atin. Ikaw, partner, anong maidagdag mo dito? Grabe, partner. Yung lugmok ng salita, partner. No? Yes. Hindi mo na alam kung paano ka babangon, partner, sa hirap at sakit na naranasan mo. Tama. Nakita mo, pamilya mo, mga kasama mo, partner, Yes. no? At ito yung plot twist ng buhay natin, partner, na sa buhay ni David. 2 araw lang siyang nandun matapos ang trahedya doon sa Ziklag, partner. Namatay si Haring Saul, no? At naging hari si David. Grabe, partner. Kung sumuko si David nung araw na yun, partner, Yes. pinakamahirap ang buhay niya. Na-miss niya sana ang fulfillment ng ang promise ng Panginoon, partner, no? Amen. Kung sa buhay natin, kung nagmamadali tayo, hindi natin, ngayon, gusto natin na bukas Sumuko. may trabaho na ako ng maganda, doon na ako sa aircon, partner, pero hindi Yes. yun yung gusto ng Panginoon. Amen. Ilulugmok ka muna niya, Panginoon. Dami mo pang pagdadaanan muna. Oo, para makaabot ka sa point na will ng Panginoon, partner. Amen. So, ayun po. So, dyan nga, ang dami natin nabanggit na principle kanina, pero yung pinaka-last natin na i-mention is itong labor principle, Yes. na kung saan habang, sa mga nanay, alam po nila ito, no, yung pag nagle-labor sila. Tapos habang pasakit ng pasakit,
Napagdaanan mo ba yun, ate? Habang pasakit ng pasakit, Pahirap pag ng nagle-labor, pahirap ng pahirap, yun pala yung malapit na, lalabas na Mm-mm. yung bata. So, ganun po yung tinatawag natin, ganun po yung nakita natin sa buhay ni David, na palugmok yung buhay niya, pero ang lapit na pala, doon na pala, palapit na pala yung delivery ng promise ni Lord Yes. sa kanya pong buhay. Kaya sarap sa pakiramdam yun, partner, no? Na makukuha ko na yung hinihintay ko matagal na panahon na. yes. So, huwag tayong susuko. Yes. No? Huwag tayong susuko at magpatuloy lang tayo. Although, alam ko si David, sa nabasa ko sa story, no, pagkatapos ng tawag dito, nangyari sa Ziklag, di namatay, pati si Jonathan namatay. Nalungkot pa din po siya. No, nadagdagan yung kalugmukan niya kasi syempre best friend niya si Jonathan. Pero yun nga, nakamit niya din yung hinihintay niya. Kumbaga yung posisyon na dapat para sa kanya. Tapos sa hinahaba-haba ng maraming taon ay nangyari din. Ikaw, partner, anong masasabi mo dito sa nangyari sa buhay ni David? Sa best friend niya. Maraming proseso, partner, sa buhay natin na pwede na tayo huminto dahil sa kalugmukan natin sa ating mga problema. Hindi natin kaya. That's why may mga taong nag-suicide. Diba, partner? Kasi hindi nila kaya yung sakit, yung problema, kinakaharap. Pero sabi nga, di ba, sa Hebrew 10:35, partner, kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Pananalig, partner. Dapat may faith tayo sa Panginoon. Every time, partner, bago ka gumising. Kaya nga may priorities ka. Ano ba yung priorities mo sa buhay mo pagkagising mo pa lang sa umaga, partner, di ba? Dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa iyo. Wow, partner. No? Kung tayo ay mananatiling magpakumbaba, manatiling dyan sa Panginoon, partner, sa paanan ng Panginoon, hindi natin alam kung ano ang future natin kasi alam natin ang Panginoon ang humahawak nun, partner. Amen. Although may gusto tayong, ito ang gusto ko in the future, pero alam ng Panginoon kung ano yung kailangan natin, partner. Amen. Diba? Thank you, Lord. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi sa verse na to, may gantimpalang ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yon, basta ito ay the best na ibibigay niya sa atin. No? So, aminin man natin, partner, na tayo ay pagod na. Pero, pumili tayong lumaban. Amen. At para sa isa pang araw at para sa sunod na milagro na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. No, habang nagpapatuloy, palapit din tayo sa milagro ng Panginoon sa ating pong buhay. Kahit pasakit na ng pasakit, go lang. Yes. No, dahil andyan, nasa finish line ang nilalaan ni Lord para sa atin. Amen. So, praise God, dyan po nagtatapos ang ating isang oras ng pagbibilang ng ating mga biyaya sa Count Your Blessings. And syempre, pag sinabi po nating blessing, ay yung Word of God na natutunan natin na dapat hindi tayo makalimot na isa sa pinaka-greatest natin na gift sa buhay na ito ay ang magkaroon ng Panginoon sa ating buhay. And I hope lahat ng listeners natin ay may baon as we end this program ay may baon po tayo na kapahingahan, lakas na nanggagaling sa Panginoon. Ikaw, partner, may sasabihin ka pa ba? Yes, partner. So, bago po tayo magtapos sa atin pong eksena ngayong hapon, no? Ito po isang oras lamang na aming pong pagnilay-nilay sa Count Your Blessing na eksena. Tandaan po natin, mga kapatid, mga listeners, sa bahay man kayo, sa trabaho man kayo, no? Ito po ay encouragement, no, sa atin pong lahat na dapat tayo ay committed sa trabaho but always remain accountable to rest, no? Kasi ang rest po ay napakahalagang blessing po na ibinigay sa atin ng Panginoon, partner, no?
So, ngayong hapon, magkita-kita po tayo sa susunod po nating eksena sa sunod na linggo para sa isa namang siksik, liglig at umaapaw na kwentuhan sa Count Your Blessing. Amen. At ako naman po, bago magpaalam, gusto natin pasalamatan yung mga reactors, ano man tawag dyan, mga nagre-react sa atin pong live, nag-react sa ating live. Ang amin pong Sir Randy Patron, may heart reaction siya. Hello po, Sir Randy na nasa bakasyon ngayon. Ayan, si Haichin Tagpono, si Chinchin ba to? Yes. So thank you Chinchin, si Ellen, isang church member po namin, Ellen Solibdom, and ang iyong mami, si Mami Eden de la Cruz. So, salamat po sa inyong pag-react and hopefully sa inyong panonood, meron po kayong natutunan sa amin partner. po. Ano pang sabi dito? May mga ano tayo. Sabi ni Sir Randy Patron, ang pahinga ay disenyo ng Diyos. Amen. Tama po. He is watching from Manila. So, si Mami Eden de la Cruz naman ay nag-prayer. Prayer emoji, Thank you po, Mami, Nabanggit ka ni Eden. Bahala ka na sa kanya pag-uwi. So, praise God, At ayun naman po, tayo po ay magpapaalam na. Ako po muli, si Christian Joy Magluyan, at ako naman po, si Eden Amoncio. Stay blessed, stay rested, and always look at the bright side. God bless you. Radio Boracay, Amen. Philippines. And see you next time. Bye-bye. See you next time. Mag-pray muna tayo. Pray muna tayo. Pray Would you pala. like to pray for us, Sige po, Eden? sige po. Sige. Okay? Bago po tayo mag-end, let us pray po in closing. Amen. Father God in heaven, Lord, thank you, Lord, for this time, this moment, Panginoon, na ma-share namin ang iyo pong napaka-mahalagang biyaya sa amin, Panginoong buhay. And salamat, Lord, Thank sa you, Lord. salita mo na patuloy na nagre-remind sa amin na we need to stay focused sa imo, Panginoon, at ikaw lang po ang aming i-prioritize sa aming buhay, Panginoon. Kahit man gaano kadami ang aming mga trabaho, Panginoon, ikaw po ang aming sandalan, ikaw po ang aming kapahingahan, Panginoon. Salamat, Lord, sa salita mo, at salamat, Lord, sa technology na to, Panginoon, na pinahiram mo sa amin upang maipalawig pa namin ang imong mga salita, Panginoon. Salamat sa kay Pastor Nicky at sa kanyang asawa, Panginoon, na nandito, na nagpagamit sa kanila pong mga talent, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian. At salamat din po, Lord, sa kay Pastora na nandito, Panginoon, and salamat po sa pagkakataon na makabahagi kami ng blessings po, Panginoon, sa bawat listeners namin, sa bawat manonood namin, Panginoon. And salamat, Lord, sa biyaya po sa aming buhay sa araw-araw. At lalo na sa mga nanonood, Panginoon, nakikinig sa mga radio, sa mga cellphone, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless po sa kanila sa darating na bagong week naman ito, Panginoon, na amin pong tatahakin. Ikaw po ang magbigay po sa amin ng kalakasan. Amen. Biyaya, Panginoon, financial, and nawa, Lord, at ikaw po ang mag-provide ng lahat po ng bagay, Panginoon, na aming kailangan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Yes, sa Lord. hapon na to, Lord. Ikaw po ang magbigay sa amin ng joy sa aming puso, Panginoon, na Amen. kapagbahagi kami ng iyong salita. Salamat, Lord. Salamat talaga sa imong buhay na binigay mo sa amin, Panginoon, yung Amen. buktong na anak na si Hesus Thank you, Kristo, Jesus. Panginoon. Thank you, Lord. At sa hapon na to, ikaw po ang aming pasasalamatan. This Thank all we you, pray. In Jesus. Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. God bless. God bless po.